Sino nga ba si Alfred Watermax na madalas nating nakikita sa mga social media platforms habang nagpapakita ng kanyang marangyang pamumuhay at mga malalaking negosyo sa bansa? Siya ay si Alfredo P. Maximo Jr. sa totoong buhay, isang kilalang negosyante, digital creator at tanyag na vlogger sa Pilipinas. Tubong Alcala, Pangasinan ang mahusay na negosyanteng ito, partikular na sa San Pedro, Ili, kung saan matatagpuan din ang isa sa mga pangunahing sangay ng kanyang malaking kumpanya. Nag-aral siya sa Bulacan State University kung saan hinasa niya ang kanyang kaalaman bago tuluyang pinasok ang mundo ng komersyo at formal na pagninegosyo. Sa kanyang personal na buhay, siya ay masayang kasal sa kanyang asawa na si Ella Mendoza Maximo at sila ay binayaan ng 5 na anak na madalas din sumasama sa kanyang mga video sa internet. Ang simpleng pagsisimula niya sa lalawigan na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas ng loob upang itatag ang sariling pangalan at maging isang matagumpay na individual sa kasalukuyang henerasyon. Nagsimulang sumikat si Alfred Watermax noong mga nakaraang taon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga karanasan sa motovlogging na pinagsama sa mga usapang pangkabuhayan. Ginamit niya ang mga sikat na platform tulad ng Facebook, YouTube at TikTok upang umabot ang mas maraming Pilipino na nagnanais ding magkaroon ng sariling negosyo sa kanilang mga pamayanan. Kilala siya sa kanyang mga tanyag na linya patungkol sa tamang serbisyo at pagpili ng dekalidad na makina kaysa sa paghingi ng mababang presyo at diskwento. Ang kanyang kakaibang estilo ng pagpapaliwanag kung saan pinagsasama niyang marangyang pamumuhay at ang pagbebenta ng mga kagamitan sa tubig ang naging mabisang paraan upang makuha ang atensyon ng publiko. Dahil sa kanyang direktang paraan ng pakikipag-usap at pagpapakita ng mga aktwal na transaksyon sa mga kliyente, mabilis na lumago ang kanyang mga taga-subaybay na umabot na sa daan-daang libo sa iba't ibang dako ng bansa. Sa pamamagitan ng internet, naipakita niya ang kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng tao tungo sa pagiging isang multimilyonaryong pinuno ng kumpanya. Ang pangunahing dahilan ng kanyang labis na kayamanan ay ang tagumpay ng Watermax Enterprises, isang kumpanya na nangunguna sa pagbibigay ng mga kagamitan para sa water refilling station sa Pilipinas. Siya ang tumatayong founder at chief executive officer na nasabing kumpanya na nagbebenta ng iba't ibang uri ng makina para sa malinis na tubig. Malaki ang kita sa industriyang ito dahil ang kanyang kumpanya ay hindi lamang nagbebenta ng karaniwang salaan kundi mga malalaking sistemang tulad ng Watermax Top of the Line Package 9 at Package 10 na nagkakahalaga ng malaking halaga. Ang mga makinang ito ay may kakayahang magsala ng hanggang 12,000 gallons ng tubig kada araw gamit ang makabagong teknolohiya ng reverse osmosis at UV sterilization. Nagbebenta rin ang kanyang negosyo ng mga commercial ice maker na inaangkat mula sa ibang bansang tulad ng China at ibinebenta sa Pilipinas na may kasamang malaking tubo para sa bayad ng paggawa at instalasyon. Dahil sa patuloy na pangailangan ng mga tao sa malinis na inuming tubig, ang transaksyon ng kumpanya ay tuloy-tuloy at walang humpay araw-araw. Bukod sa pagbebenta ng mga makina para sa tubig, pinarawak pa niya ang kanyang pinagkakakitaan sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng iba pang mga negosyo sa bansa. Siya ang Chief Executive Officer ng Dekalidad Clothing, isang tatak ng kasuotan na unti-unting nakilala sa merkado dahil sa formal at maayos na disenyo nito. Hawak din niya pamamahala ng 1987 Man's Cave Cafe, isang sikat na kainan at tambayan na dinarayo ng mga mahilig sa motorsiklo at masarap na pagkain. Nag-aalok din ang kanyang kumpanya ng mga pautang o installment para sa mga nagnanais magtayo ng water refilling station kung saan kumikita ang kanyang negosyo mula sa mga interes na ipinapataw sa buwan ng hulog ng mga kliyente. Ang pagiging isang sikat na influencer sa internet ay nagbibigay din sa kanya ng karagdagang kita mula sa mga patalastas at mga sponsorship mula sa malalaking tatak ng produkto. Ang pagsasama-sama ng lahat ng mga kita na ito mula sa iba't ibang industriya ang naglagay sa kanya sa isang napakataas na antas ng pamumuhay. Ang malaking kita mula sa Watermax Enterprises ay makikita sa kanyang malawak at mamahaling koleksyon ng mga sasakyan sa kanyang sariling garahe. Kabilang sa kanyang mga mamahaling sasakyan ang isang puting Dodge Challenger na isang tanyag na American muscle car na may mataas na lakas at bilis. Mayroon din siyang mga malalaking sasakyan tulad ng Toyota Land Cruiser at mga off-road vehicles na ginagamit niya sa kanyang mga paglalakbay sa mga lalawigan kapag in-inspeksyon ng mga proyekto. Mahilig din siya sa mga sports car na madalas niyang pinagmamalaki sa kanyang mga vlogs upang ipakita ang bunga ng kanyang pagsisikap sa negosyo. Ang bawat sasakyan sa kanyang koleksyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na nagpapatunay lamang ng kanyang matatag na katayuan pagdating sa pananalapi. Hindi lamang sa mga sasakyan nagtatapos ang kanyang hilig dahil kilala rin si Alfred Watermax sa pagkakaroon ng mga naglalaking motorsiklo o big bikes. Kamakailan lamang ay naging paksa sa internet ang regalo ng kanyang asawa na si Ella na isang BMW R1300 GS Option 719, isang napakamahal na adventure motorcycle na kilala sa buong mundo dahil sa tibay at ganda nito. Mayroon din siyang Honda Africa Twin Adventure Sports na ginagamit niya sa mga malayong biyahe kasama ang kanyang mga kaibigan sa industriya ng motovlogging. Ang kanyang mga motorsiklo ngayon ay may special na assemble na accessories at disenyo kabilang mga helmet na may tatak ng kanyang sariling kumpanya. Madalas niyang gamitin ang mga motorsiklong ito upang pumunta sa mga malayong lugar sa bansa tulad ng Pampanga, Albay at Caloocan para sa paghahatid ng serbisyo ng kanyang kumpanya. Kasama rin sa kanyang pinapakitang karangyaan ang mga mamahaling relo na kanyang suot
sa mga formal na okasyon at mga pagpupulong. Bagamat may mga simpleng relo para sa pang-araw-araw na aktibidad, nagtataglay din siya ng luxury Swiss watches na nagpapakita ng kanyang tagumpay bilang isang chief executive officer. Ang mga relong ito ay nagsisilbing simbolo ng kanyang oras at dedikasyon sa pagpapalago ng kanyang ari-arian sa nakalipas na mga taon. Para sa isang negosyanteng tulad niya, ang pagsuot ng mga dekalidad na relo ay bahagi ng kanyang imahe upang magtiwala mamumuhunan sa kanyang kakayahan. Ang bawat piraso ng kanyang aksesory ay maingat na pinipili upang tumugma sa kanyang formal na kasuotan at sa kanyang mga mamahaling sasakyan kapag humaharap sa mga mamamahayag at kliyente. Sa kabila ng kanyang malaking tagumpay, hindi nakaligtas si Alfred Watermax mula sa issue at kontrobersya sa kanyang buhay. Maraming tao sa internet, partikular na sa mga platform tulad ng TikTok at Reddit, ang bumabatiko sa kanya dahil sa kanyang ugali na madalas umunong nagmamayabang ng mga ari-arian at kayamanan. Nakaranas din ng kontrobersya ang kanyang kumpanya patungkol sa mga peking ahente o scammers na nagpapanggap na konektado sa Watermax Enterprises upang makapanlinlang ng mga kliyente, kaya naman napilitan siyang maglabas ng opisyal na pahayag upang magbabala sa publiko. Noong taong 2025, nasangkot din siya sa mga usapin ng ipagtanggol niya ang isang kapwa motovlogger na si Yana na nakaranas ng matinding pambabatikos dahil sa isang insidente ng road rage sa kalsada. Ang lahat ng mga isyong ito ay hinarap niya ng direkta nang hindi nawawala ang kanyang focus sa takbo ng negosyo. Sa kasalukuyang panahon ng taong 2026, si Alfred Watermax ay nananatiling napaka-aktibo sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain bilang pinuno ng kanyang mga kumpanya. Siya ay kasalukuyang abala sa pagpapalawak ng Watermax Enterprises sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga walk-in clients at paglalagay ng mga bagong makina sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin siyang naglilingkod bilang television host para sa programang Manibela sa UNTV News and Rescue, kung saan tinatalakay ang mga isyu sa transportasyon, batas sa kalsada at kaligtasan ng mga biyahero. Ang kanyang huling balita ay patungkol sa paglulunsad ng mga makabagong sistema ng pagsasala ng tubig na mas abot kaya para sa mga maliit na komunidad upang makatulong sa kalusugan ng publiko. Matatagpuan siya ngayon sa kanilang pangunahing tanggapan sa Pangasinan at kung minsan ay sa kanilang mga sangay sa Bulacan at Maynila upang mamahala sa operasyon. Hindi siya tumitigil sa paglikha ng mga bagong nilalaman sa internet upang gabayan ng mga bagong usbong na negosyante. Ang patuloy na pagunlad ng kanyang mga negosyo ay patuloy na ang tamang estratehiya at dekalidad na serbisyo ang susi upang mapanatili ang katapatan ng mga mamimili. Sa kabila ng mga banta ng kompetisyon at mga negatibong puna sa mundo ng internet, ang kanyang kumpanya ay nakapagtalanan ng mahabang kasaysayan ng pagbibigay ng serbisyo na umabot na sa mahigit 18 taon para sa ilang mga tapat na kliyente. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang modernong pagnenegosyo sa Pilipinas ay nangangailangan ng malakas na presensya sa social media upang mas mabilis na maabot ang target na merkado. Ang pagpili na huwag magbigay ng diskwento ngunit panatilihin ang pinakamataas na kalidad ng mga piyesa ang naging pundasyon upang ang Watermax Enterprises ay kilalanin bilang isang dekalidad na tatak sa bansa. Ang kanyang diskarte sa pamamahala ang nagbigay ng inspirasyon sa marami na huwag matakot magsimula ng maliit basta may malino na layunin. Ang buhay ni Alfredo Maximo Jr. o Alfred Watermax ay isang malinaw na halimbawa ng pagsasama ng tradisyonal na negosyo at modernong teknolohiya ng komunikasyon. Mula sa kanyang pinagmulan sa Alcala, Pangasinan hanggang sa pagiging isang tanyag na mamamayan, napanatili niya ang kanyang otoridad sa industriya ng supply ng tubig. Ang kanyang mga ari-arian tulad ng mga mamahaling motorsiklo, sasakyan at mga relo ay bunga ng kanyang matatalinong desisyon sa pananalapi at pakikipagkapwa-tao sa kanyang mga kliyente. Ang mga hamon at kontrobersya na dumating sa kanyang buhay hindi naging hadlang upang ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at mga responsibilidad sa telebisyon at sa lipunan. Nananatili siyang isang matatag na haligi ng komersyo sa Pilipinas na patuloy na nagbibigay ng trabaho at oportunidad sa maraming mamamayang Pilipino sa kasalukuyan.